Hello po mga ka-workers, dito naman po tayo, mag-assemble po tayo ng pintuan ng ating kwarto. So, ito mga ka-workers, ipapakita namin sa inyo mga ka-workers kung paano natin gawin ito. Simple lang itong na pintuan ng ating gagawin mga ka-workers. Ang material natin na gamit dito, 3/4 plywood at saka yung 1/2 plywood at saka yung is 4/8 na wood na 1/2 by 2 para dito sa casing natin mga ka-workers sa ating pintuan mga ka-workers. So panoorin nyo mga ka-workers, mayroon kayong matutunan dito po mga ka-workers. Siyempre mga ka-workers, susukatin muna natin yung ating jam para makuha natin yung ating door kung ilan ang kanyang sukat ng ating asimbulin mga ka-workers. Ayan, so 80 yung ating pintuan. So kakatingin natin dyan. Tapos dito sa gitna, ito sa gitna na naman, sukatin natin. Ayan. Ayan, maganda, 80. So dito sa taas, so ganyan dapat sukat ng ating pintuan. Dapat tatlo ang yung sukatin, yung sa itaas, sa gitna at saka sa baba, para malaman natin mga ka-workers kung iskwalado ba o hindi. Yan. So 80 din. So ayan mga ka-workers. So simulan natin yung pagsukat natin ng ating plywood para makadesign tayo. So dito mga ka-workers, ito yung aming tinatawag na casing. Ito yung is 4/8 na 1/2 by 2 wood. Ito yung ilagay namin dito sa kaniyang gilid ng ating door para solid door yung pagtingin natin, pero plywood yan. So ayan, saka dito yan mga ka-workers, sa kaniyang siding mga ka-workers. So ayan, so before tayo magsukat ng ating pintuan, ayan, ito ang pagsukat dyan. So 80 yung ating jam. So ang nakalagay dyan is 78 mga ka-workers. So bakit 78 yan? Kasi kinuhaan na natin ng ating casing mga ka-workers. So kabilaan yan. So ayan, so 80. Yan ang ating ito yung finish mga ka-workers. Ito yung papasok doon sa ating door jamb. So ayan mga ka-workers, nakating na natin yung plywood. Yan, so ito yung 1/2 na plywood at ito yung 3/4. So yung 1/2, dalawa yung kinating natin kasi back to backan yan ng design mga ka-workers. So ito yung 3/4, ito yung ilagay natin sa gitna, at ito yung 1/2 yung sa kanyang harap at saka sa likod. Yan, so magkapareho lang ang sukat ito mga ka-workers. Okay, yung 1/2 na plywood natin, divide natin ng 5. Divide natin ng 5 mga ka-workers. So dito yung kanyang gap. Yan, gap. So ito yung kanyang lapad, tsaka dito. So 5 yan. Magpareha ang sukat mga ka-workers. So ito yung kaniyang gap. Yan, so kakatingin natin to. Yan, puputasan natin yan. Kunin natin to mga ka-workers para makita natin yung kanyang design mga ka-workers. So kakatingin natin yan. Okay. So mga ka-workers, kakatingin na natin mga ka-workers.
Yan. Okay, natapos na natin pag-cut mga ka-workers. So, atin na ito ididikit. Yan. So, yan ang design mga ka-workers. Ayan mga ka-workers. So, atin nang idikit yung ating plywood na 1/2. Yung kinating natin kanina, yung nagbibigay ng design. So, idikit natin yan dito sa 3/4 na plywood. So, lagyan muna natin ng wood glow yung ating 1/2, 3/4. Okay. Lagyan na natin. So, ayan. Nilagyan na natin ng wood glow yung ating 1/2. Para dumikit yung ating 1/2 plywood sa 3/4 natin din ng plywood. So, ayan. Ayan. Tapos na natin paglagay ng wood glue. So, baliktarin natin mga ka-workers. Idikit natin yan sa 3/4. So, ayan. Atin na idikit mga ka-workers. Yan, idikit natin. Okay. So, syempre mga ka-workers, ipapako natin yan yung ating plywood. Ang pako na ginamit namin, yung finishing nails na number 1. Okay. So, ayun mga ka-workers, natapos na natin. So, kabila naman, idikit naman natin itong kabila. Yan. So, ito naman kabila, lagyan natin ng wood glue. Tapos, idikit natin at ipako rin natin. Okay, lagyan na naman natin ng wood glue. Yan. So, lagyan na naman natin ng wood glue, mga ka-workers. So, ito, madali lang itong trabahuin mga ka-workers. Wala ang isang araw to. Pagka-symbol ng ganitong pintuan mga ka-workers. So, simple lang itong pintuan mga ka-workers. Kasi mahal yung ready-made yung ating pintuan. So, nakasymbol na lang tayo para tipid tayo sa gastos mga ka-workers. At saka matibay din naman po ito. Ayan. So, ito yung mga pintuan sa furniture.
Kasi mahal yung mga pintuan sa furniture mga ka-workers. So, ang ginawa lang natin, nakasimbolan tayo at marin ang ating ginagamit. So, maganda rin to mga ka-workers pag mapinis na kasi pipinturuhan natin to na design, wood finish mga ka-workers. I-spin natin to mga ka-workers. So, abangan niyo po mga ka-workers. So, ayan na mga ka-workers, lagyan na natin ng casing. Yung ating symbol na pintuan mga ka-workers. Ayan. So, mag-fix tayo ng epoxy. Dapat equal yung ating pag-mix mga ka-workers. Ayan. Idikit natin dito, ilagay natin. Ayan. Ayan mga ka-workers. Ayan, nilagyan namin ng epoxy, marine epoxy para dumikit yung ating casing at saka dagdag tibay din sa ating pintuan mga ka-workers. Ayan, may seating na mga ka-workers, may casing na mga ka-workers yan. Nalagyan natin ng casing yan. So, yun na. Simple lang, pero maganda. Sige. So, ayun mga ka-workers, nilagyan natin ng casing yung mga design natin, yung kanal. So, lagyan natin ng stick wheel mga ka-workers. Ayan. So, napinis rin. So, ayan mga ka-workers, napinis na rin natin yung ating simple door. Yan. Pwede pa lang gumawa ng pintuan na puro plywood lang. Yan. Tapos na natin lagyan ng casing yung siding, yung kanyang gilid. Ayan. Tapos yung kanyang kanal, lagyan na rin natin mga ka-workers. So, ayan. So, doorknob na lang ang kulang at saka yung hinges niya. Ayan, mga ka-workers, natapos na. So, doorknob na lang ang kulang. So, ayan. Salamat sa iyong panonood mga ka-workers. So, hanggang sa muli natin namang video. So, thank you for watching. God bless you all.